Ang sabi ni Jesus sa Mark 12:31, love your neighbor as yourself. So to extend that, forgive your neighbor, forgive yourself. Hindi lang iba ang patatawarin mo, pati ang iyong sarili. Pag sinuri natin ang mga katuruan ni Jesus, una, huwag kang magkasala. Pangalawa, nagkasala ka na, wala na tayong magagawa, nagkasala ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Pagkatapos, hindi lang yon, ayaw niyang may dala kang guilt. Gusto niya burahin yung guilt. That's why the blood of Jesus washes all our sins. It is not enough that you know that you were forgiven by God, that you were forgiven by your wife, or by your son, or by your mother. You must also forgive yourself so that the burden will be lifted up. And the rest that God wants to give you will be yours. Sabi ni Jesus, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Learn from me. I am humble at heart. My yoke is easy. My burden is light. You will find rest for your souls. Ang gusto ni Jesus, tayo yung mapahinga. Meron pa ba kayong daladalang guilt? Kung naihingin nyo na yun ang tawad sa Diyos, at kung kasalanan sa kapwa, naihingin nyo na ng tawad, patawarin nyo na rin yung sarili. Yan ang gift na ibigay nyo kung may dinadala pa kayo. Mahirap mabuhay sa guilt. Alam nyo ng Diyos. Kaya ang dami-dami niyang laws na pinalitan ng love, kasi hindi mo rin man masunod, maging loving ka na lang, because love covers a multitude of sins. That's why the scriptures say, pag loving ka, ang dami mo kasalanan na nabubura. Ang daming ginagawa ng Panginoon na paraan para tayo makalaya sa kasalanan, sa burden ng kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan, at sa guilt dahil sa kasalanan. Hindi bagay sa tunay na mananampalataya ni Jesus yung punong-puno pa ng guilt kasi nahihingi mo na yun ang tawad. Binayaran na rin ni Jesus ang bayad dyan. At ang gusto ng Panginoon, mapahinga ka.